Good morning, magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po ulit sa aking channel, OG De Leon po. Ngayon po ay babasahin natin ang Psalms o awit ng chapter 37. No? Ito po ay katha ni Haring David o ni David. May pamagat po ito na ang kahihinatnan ng masama at ng mabuti. Basahin na po natin. Sabi po dito, huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan, liko nilang gawa. Katulad ng damo sila'y malalanta, tulad ng halaman matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Sabi niya. Ulitin ko lang, sabi sa verse 3 ng chapter 37, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Chapter 4, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtam. Kumbaga, sa Diyos tayo laging lumapit at magtiwala upang makamtam natin ang ating pangarap. Verse 5, ang iyong sarili sa Kanya'y italaga, tutulungan ganap kapag ika'y nagtiwala. Kumbaga, pag tayo nagtiwala sa Diyos, tutulungan niya tayo dahil ibinigay natin ang buo nating pagtitiwala sa Kanya. Kaya hindi niya tayo pababayaan. Verse 6, ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Verse 7, verse 7, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, sabi niya. Maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Kumbaga, may nagtanong nga sa akin din yan, bakit daw yung mga taong mali naman yung ginagawa o pamaraan ng kanilang pamumuhay o pagninegosyo ay mali naman pero gumiginhawa daw sila. Kaya nga ito ang sagot ano sabi dito, ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka. Maging matyagang maghintay sa Kanya. Kumbaga, kung ano man yung ating pinapanalangin, maghintay tayo, magtyaga tayo. Huwag mong kainggitan ang gumagawa o ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Sabing ganyan. Huwag kang mapopoot ni mababalisa. Iyang pagkagalit iwasan mo sana. Yung palagi tayong nagagalit, kagaya nga kahapon, di ba? Ay kapag tayo nagagalit, marami tayong nasasabing hindi maganda, marami tayong naiisip, at marami din tayong nagagawang hindi maganda o masama, di ba? Pag tayo nagagalit, lalo na pag sobrang galit, di ba, kung ano-ano na yung nasasabi natin, kung minsan nakakapagmura tayo. Hindi lang basta mura, minsan matinding pagmumura pa o masasakit na salita yung ating nasasabi. Sabi sa verse 9, ang pagtitiwala kay Yahweh mabubuhay, ligtas sa lupain at doon tatahan. Ngunit ang masamay ipagtatabuyan. Diba? Kumbaga palalayasin daw yung masasama at ipagtatabuyan. Verse 10, hindi magtatagal sila'y mapaparam kahit hanapin mo'y di masusumpungan. Kumbaga, hindi mo na sila makikita. Yung mga masasama ang ginagawa. Verse 9, ang nagtitiwala kay Yahweh, mabubuhay, ligtas sa lupain at doon tatahan. Ngunit ang masamay ipagtatabuyan. Verse 10, hindi magtatagal sila'y mapaparam kahit hanapin mo, di masusumpungan. Verse 11, tatamuhin ng mga mapagkumbaba ang lupang pangako sa kanyang pamana. At sa lupang iyon na
napakasagana ang kapayapa ay matatanggap nila. Verse 12, ang taong masamay laban sa matuwid, napopuot siyang ngipi nangangalit, sabing ganyan. 'Di ba pagka mga tama yung ginagawa, nagagalit yung mga masasama, no? Nagpapakitang gilas lang yan, ganyan-ganyan, 'di ba? Nagagalit sila pero subukan mong masama rin ang gawin mo, tuwan-tuwa naman sila. Sabi sa verse 13, si Yahweh natatawa lang sa masama, pagkat araw nila ay lahat ay bilang na, no? Kaya huwag kainggitan yung mga gumagawa ng masama, kumikita man sila ng mas maganda, no? O kumikita man sila ng malaki, huwag natin silang kainggitan. Sabi ulit sa verse 13, si Yahweh nagtatawa lamang sa masama, pagkat araw nila lahat ay bilang na. Verse 14, taglay ng masamay pana at patalim upang ang mahirap dustay patayin at ang mabuti naman ay lipulin. Yun ang gusto ng masasamaan. Mawala yung mga mabubuting gawa. Kung ano-ano yung ginagawa nila, di ba? Parang ang ating presidente, di ba? Nakikita mong gumagawa siya ng kabutihan, 'di ba? Lahat ginagawa niya para sa ating bansang Pilipinas, pero nakita mo yung mga gawang masama, hindi ba? Kung ano-ano yung mga sinasabi sa kanya, kinukutya, minumura. Tama ba naman yun? Yun ba sasabihin mong hindi masama yung iyong ginagawa? 'Di ba? Isip-isip din, 'di ba? Verse 15, ngunit sa sariling tabak mamamatay, pawang mawawasak pana nilang taglay. Verse 16, higit na mabuti ang may kakaunti ngunit matuwid at walang kinakanti, di ba? Ulitin ko lang, verse 16, higit na mabuti ang may kakaunti ngunit matuwid at walang kinakanti kaysa may kayamanan nitong masasama, pag samahin mang lahat ito'y baliwala. 17, lakas ng masama ay aalisin, ngunit ang matuwid ay kakalingain. No? Ang ganda ng sa verse 16, no? Higit na mabuti ang may kakaunti, ngunit matuwid at walang kinakanti, di ba? Tayo ay tama lang ang ating buhay, konti man lang ang ating pagkain o pera, wala naman tayong kinakanti, wala naman tayong tinatapakan, hindi ba? Wala naman tayong inaabusong tao, hindi ba? Sabi sa 17, lakas ng masama ay aalisin, ngunit ang matuwid ay kakalingain. 18, iingatan ni Yahweh ang taong masunurin, ang lupang minanay din na babawiin. Kahit sa 19, kahit na sumapit ang paghihikaos, di daranasin ang pagdarahop. Sabing ganyan. Kumbaga, kakapusin man tayo, pero hindi talaga tayo daranas ng matinding taggutom, dahil tutulungan tayo ng Diyos. Verse 20, ngunit ang masamay pawang mamamatay, kalaban ni Yahweh tiyak mapaparam, tulad ng bulaklak at mga halaman, para silang usok na pailan lang. Sabi sa verse 21, anumang hiramin ng taong masama, di na binabalik o di na ibinabalik sa kanyang kapwa. Ngunit ang matuwid na puso'y dakila, ang palad ay bukas at may pangunawa. Di ba? Sabi ulit, verse 21, anumang hiramin ng taong masama, di na ibabalik sa kanyang kapwa. Ngunit ang matuwid na puso'y dakila, ang palad ay bukas at may pangunawa. Verse 22, lahat ng mga taong pinagpala ni Yahweh, lupang masagana kanilang bahagi. Ngunit ang sinuman na kanyang sumpain, sa lupain iyon ay palalayasin. Verse 23, sa gabay ng tao sa kanyang paglalakad. Ulitin ko lang, ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay itong si Yahweh. Kung nais maligtas sa gawain niya, ang Diyos nagagalak. No?
Ulitin ko lang, verse 23. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay itong si Yahweh. Kung nais maligtas sa gawain niya, ang Diyos nagagalak. Verse 24, kahit na mabuwal siya ay babangon, pagkat si Yahweh sa kanya'y tutulong. Ano man ang ating danasin, tayo man ay bumagsak, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pagkat si Yahweh sa kanya'y tutulungan tayo ng Diyos, hindi tayo pababayaan dahil yung ating pagtitiwala ay binigay na natin sa Kanya. Sa Kanya tayo umaasa at nakasalig. Kaya hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Sabi dito, verse 25, mula pagkabata ngayon tumatanda na. Sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya. Kung ika'y tapat sa Diyos, kung ika'y nagtitiwala talaga sa Kanya ng totoo, ng buong puso, hindi Kanya pababayaan. Ulitin ko lang, verse 25, mula pagkabatay ngayong matanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya. Diba? O ang anak niya ay naging hampas lupa. Verse 26, sa lahat ng oras, bukas palad. Verse 24, 26, sa lahat ng oras, bukas pa ang palad sa pagkakaloob sa mga mahirap, pagpapalay laan ng kanilang mga anak. 27, masamay itakwil, mabuti ang gawin upang manahan kang lagi sa lupain. Ibig sabihin nun upang tayo mabuhay pa dito sa ating lupa, sa lupa ng matagal pa. Verse 28, ang lahat ng taong wasto ang gawin ay mahal ni Yahweh, hindi itatakwil. Ulitin ko lang, verse 28, ang lahat ng taong wasto ang gawin ay mahal ni Yahweh, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Diba? Ulitin ko lang, ang lahat ng taong wasto ang gawin. Ang lahat ng taong wasto ang gawain ay mahal ni Yahweh, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Verse 29, ang mga matuwid ligtas na titira at di na aalis sa lupaing pamana. Sa bibig ng matuwid, namumutawi karunungan. 30 yun, verse 30, sa bibig ng matuwid. Sabi niya, sa bibig ng matuwid, namumutawi karunungan at sa labi nila'y pawang karunungan. Verse 31, ang utos ng Diyos, ang laman ng puso, sa utos na ito'y hindi lumalayo. Dapat tayo maging masunurin, tayo'y mamuhay at itanim sa ating mga puso yung kautusan ng ating Diyos. Mamuhay tayo ng matuwid ayon sa kagustuhan ng ating Diyos. Kagaya ng sabi ulit dito sa verse 31, ang utos ng Diyos ang laman ng puso. Dapat yun lagi ang laman ng ating puso. Sa utos na ito'y hindi lumalayo. Hindi tayo lalayo sa utos ng ating Diyos. Yun ang ating gagawin habang tayo'y nabubuhay. Verse 32, ang taong masamay laging nag-aabang sa taong matuwid nang ito'y mapatay. Ngunit hindi naman siya hahayaang mahulog sa kamay ng mga kaaway, di rin magdurusa kahit paratangan, dahil tayo nasa Diyos. 34, manalig ka kay Yahweh, utos niya ay sundin. Ikaw ay lalakas upang ang lupain ay kamtin, at ang mga taksil makikitang palalayasin. Verse 35, ako'y may nakitang taong abusado, itaas ang sarili ang kanyang gusto. Kahoy sa Lebanon ang tulad nito. Yung may mga taong ganun daw na abusado, mahilig itaas yung kanyang sarili o mahilig purihin ang kanyang sarili. Yun ang kanyang gusto. Verse 36, lumipas ang araw ang aking napuna nang ako'y magdaan
ang tao'y wala na. Hinahanap-hanap ko, di ko na makita, kumbaga, nawala na yung mga ganong klaseng tao. No? Verse 34, ang taong matuwid ay iyong pagmasdan. Mapayapang tao'y patuloy ang angkan. Kumbaga patuloy, ang mabubuting tao daw ay patuloy na mamumuhay sa ating mundo dahil matuwid sila, dahil mabuti sila, dahil sumusunod sila sa ating Diyos. Di ba? Ngunit yung mga palalo, yung mga masasamang tao ay mamamatay at hindi na madadagdagan ng kanilang lahi. Sabi sa 38, ngunit wawasaking lubos ang masama, lahi lilipulin sa lahat ng lupa, sa balat ng lupa, di ba? Yun nga yung sinabi ko kanina na ang matuwid ay magpapatuloy ang lahi, ngunit ang masama ay hindi magpapatuloy ang kanilang lahi. No? Ngunit wawasaking lubos ang masama, lahi lilipulin sa balat ng lupa. Verse 39, ililigtas ni Yahweh ang mga matuwid, iingatan sila kapag naliligalig. 40, sasakluluan sila, kanyang tutulungan laban sa masama, ipagsasanggalang sapagkat si Yahweh ang kanilang sandigan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tayo naging matuwid at Diyos ang ating sinunod, no? Sa puso natin ang kanyang mga utos ay ating hindi inalis, no? Nagtiwala tayo sa ating Diyos. Kaya ang ating Diyos ang ating magiging sandigan. Siya ang tutulong sa atin, hindi niya tayo pababayaan anuman ang mangyari. Dahil ang ating pagtitiwala, ang ating buong tiwala ay ibinigay natin sa Diyos. Nagtiwala tayo sa Kanya. Nagtiwala tayo sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang pagmamahal sa atin, sa Kanyang kapangyarihan, nagtiwala tayo. Kaya hindi niya tayo pababayaan. Anuman ang mangyari, anuman ang sitwasyon na mangyari sa ating bansa man, sa buong mundo, yung mga taong nananalig sa Diyos, nagtitiwala sa Diyos, hindi niya pababayaan. No? Napakabuti ng ating Diyos. Ang pagmamahal niya sa atin lahat ay hindi nagbabago. Yun ang ating laging isipin, no? Sa tuwing tayo malulungkot, magkakaroon tayo ng problema, suliranin, anumang klase yun, huwag nating kalimutan ang mga pangako ng Diyos, no? Na ang pagmamahal niya hindi nagbabago. Nandyan siya para sa atin. Lumapit tayo sa Kanya, magtiwala tayo at manalangin tayo, kausapin natin siya. At ang mga nararamdaman natin, nararanasan natin, ibigay natin sa Kanya, ipagkatiwala natin sa Kanya ng buong puso't kaluluwa, siguradong hindi niya tayo pababayaan. Yun ang Kanyang pangako sa taong matuwid, sa mga taong mabuti, sa mga taong sumusunod sa Kanya. Ang lahat ng pangakong sinasabi niya rito ay makakamtam natin. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Ngunit, kung tayo hindi magtitiwala at gagawa pa rin tayo ng masama at magkakasala pa rin tayo, hindi niya tayo pakikinggan at tayo daranas pa ng kung ano-anong hindi maganda. Tayo Kanyang parurusahan. Kaya, ngayon, magtiwala tayo sa Kanya. Magtiwala na tayo ng buong puso't kaluluwa sa Kanya upang tayo maligtas, maging maayos ang ating buhay, maging masagana, maging malakas tayo palagi. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa pagtitiwala natin sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan. Amen, di ba? Amen. Nandito ang Kanyang mga pangako. Maraming salamat po sa umagang ito, sa pagsama nyo na naman sa ating Bible reading na naman ngayong araw na to, sa ating mga nabasa at napag-aralan na naman, no? Marami na naman tayong natutunan, di ba? Marami na naman na tayong nabasa na pangako ng ating Diyos, no? Na magtiwala talaga tayo sa Kanya. Hindi niya tayo pababayaan. Tayo manalangin. Samahan niyo po ulit ako sa ating panalangin ngayong umagang ito. Magsiyuko po tayo. Ihanda natin ang ating puso sa pakikipag-usap na naman sa ating Diyos na buhay. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Hallelujah. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa pagkakataon na naman na ipinagkaloob mo ngayong umagang ito, O God, na makarinig at makapagbasa na naman ng iyong mga salita, O God. Salamat sa mga salitang aming nabasa na naman ngayon dahil nadagdagan na naman ang aming kaalaman
Lord, tumibay na naman ang aming pagtitiwala at pananampalataya sa iyo dahil sa iyong mga pangako, Lord. Sabi mo nga, Lord, na kami maging matuwid at maging masunurin sa iyo. At ang lahat ay ibigay namin sa iyo, buong pagtitiwala namin, buong puso't kaluluwa, Lord, na magtiwala kami sa iyo. Hindi mo kami pababayaan. Yun ang iyong sabi, Father God. Kaya kami, simula ngayon sa mga oras na to hanggang sa kahuli-hulihan ng aming buhay, Lord, kami lalapit, magtitiwala sa iyo, O God. Ikaw ang aming Diyos na buhay. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan, O God. Walang imposible sa iyo. Lahat, Lord, lahat kaya mong gawin. Lahat kaya mong alisin anumang klaseng karamdaman, Father God. Kagutuman man yan, Lord, bibiyayaan mo kami, O God. Kalungkutan man yan, pasasayahin mo kami, Father God. Dahil ikaw ang aming Diyos. Lord, naguguluhan ang aming mga puso't isipan, Father God. Alam namin na ito'y aayusin mo. Aayusin mo ang aming mga puso't isipan, lalong-lalo na ang aming mga buhay. Lalong-lalo na ang nangyayari sa aming bansang Pilipinas, nangyayaring ito sa buong mundo, Father God. Aayusin mo ang lahat ng mga tao. Ang mga taong naguguluhan, naghihirap, nagugutom, nagkakasakit, Father God. Alam kong tutulungan mo po kami lahat. Lalong-lalo na ang aming Presidente Duterte, Lord. Kanyang pamilya, 10 ng kanyang mga kasamahan sa pamahalaan, Lord. Down sa aming mayora, Lord, at ganun din sa mga gumagawa at nag-iisip ng gamot, O God. Scientist, doktor, Lord, na tumutulong sa lahat ng may mga sakit, nurse, sundalo, pulis, Lord, barangay captain, Lord, barangay tanod, mga frontliner, Father God, na hindi nagsasawang tumulong, Lord, ng buong puso sa pagtulong sa kanilang kapwa. Salamat, Lord, dahil hindi mo sila pababayaan, Father God. Salamat, Lord, dahil hindi mo kami pababayaan, O God. Lord, pinapanalangin ko lahat ng tao, Lord. Kaming lahat, 10 ng aming mga mahal sa buhay, kapitbahay, kaibigan, Father God. Ilayo mo po kami lahat sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso, lalong-lalo na, Father God, sa gawa ng kaaway, O God. Iligtas mo kami sa gawa ng kaaway. Iligtas mo kami sa masama, Father God. Please always bless us all, Father God. Ang aming mga tahanan, aming lugar, Father God, ang buong Pilipinas, O God, ang buong mundo. I-bless mo po at gabayan, Father God. Linisin ang buong mundo, Father God. Alisin ang kung anumang virus meron ng aming mundo, Father God. Please, Lord, pakinggan mo po ang aming panalangin. Dahil kami sa iyo nagtitiwala, Father God. Alam ko pong hindi mo kami pababayaan. Ang buong mundo ay iyong aayusin na ibabalik na sa dati niyang kaayusan, kasiyahan, kasaganahan, katahimikan, Father God, at puro pag-ibig na lamang ang mararamdaman, mararanasan, ang maitatanim sa bawat puso ng mga taong iyong ginawa, O God. Pagpapakumbaba at pagpapatawad ang itatatak mo po sa aming mga puso, O Father God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa iyong kabutihan, O Lord. Sa iyong pagmamahal sa amin lahat. Sa inyong kabutihan sa amin lahat, Father God. Salamat po. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan na aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Salamat po muli sa umagang ito. At tayo tumatag na naman sa ating pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Magpatuloy lang tayong manalangin at magbasa ng kanyang mga salita. Ano man ang ating maranasan, hindi tayo pababayaan. Ano man ang ating nararanasan ngayon, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Magtiwala po tayong lahat. Magtiwala po tayo. I-claim na natin, ang kinina natin sa ating mga sarili, sa ating mga buhay, na magtatagumpay tayo at magiging maayos na ang buong mundo pa. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat pong muli. Sa mga bago po sa aking channel, mag-subscribe po kayo. I-like nyo po yung ating mga videos. I-click nyo na rin po yung notification bell para updated pa po kayo sa mga video ko pang i-upload. Salamat pong muli. Mabuhay po tayong lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.